Sama-sama po natin itong ipapahayag ng may pananampalataya. Ready? I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with strength. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At sa pag-upo mo, sabihan mo ang iyong katabi, kung may katabi ka sa kaliwa at sa kanan, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Welcome to Christ the Rock family. Today is the Lord's Day and the last Sunday for the month of July. Naku, napakabilis talaga ng panahon. Tatawid na naman tayo from the month of July to the month of August. And then after the month of August, the month of September. Alam niyo po ba kung ano ang ating celebration sa month of September? Birthday ko. Hindi po. September 19 is our 42nd church anniversary celebration and conference. At yan po ay gaganapin natin sa Robinson's Trade Hall. Praise God. At ang alam ko ay, kung hindi ako nagkakamali, ayoko kasi magkamali, baka mag-abono ako. Parang 5 laptop ang ipamimigay. 5 laptop ang ipamimigay. So, praise God. 6. Hindi ako mag-aabono, 6. Ayan. Sabihan mo ang katabi mo, kapatid, sana ikaw ang manalo. Ayan. So, yan ay magagamit sa maraming sa mga nag-aaral. Yan ay magagamit nyo sa school. Yung mga gadgets na yan ay gamitin ng tama. Okay? So, praise God. At ito na, no? Siyempre, bago tayo magtungo sa month of August and September, ay tapusin muna natin ang month of July. At ang ating theme for the month of July, prosperity with a purpose. Kaya sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman. So mainam yan na tayo ay palaging nagde-declare. Yung mga taong naririnig ko, palaging may mga declarations ay unti-unti na nagkakaroon na ng katuparan sa kanilang mga buhay. Kasi ipinapahayag nila at kapag ipinapahayag nila, naririnig mo yan eh. Pag pinapahayag mo, ang palagi mong naririnig, magre-react ang katawan mo. And syempre, may nangyayari din dyan sa spirit realm. Kaya nga kanina tayo ay gumawa ng declaration. So, ang ating theme for this month of July, bago matapos ito, is all about prosperity with a purpose. At alam natin, yung theme na ito ay patuloy na dumadaloy sa atin, hindi ito matatapos. Kahit na month of August, yung prosperity na yan, may layunin si Lord, kaya kapayayamanin. Amen. Subalit sa umagang ito, ay meron akong particular na topic na nais na i-discuss. A particular word na hindi ko alam kung marami sa inyo ay familiar. Ang topic natin, ang title ay propitiation. Yan ang title ng ating topic.
Sabihin nga natin, propitiation. Ayan, so mamaya makikita nyo para mas madali ninyong mabigkas kapag nakita ninyo. So, maaring hindi familiar sa atin itong word na ito. O yung iba, familiar na. Baka nga yung iba, ini-AI na, no? Ano ba yung propitiation na yun? Ngayon, para maano natin, ma-appreciate natin, let us proceed to the Word of God, sa salita ng Diyos. So, Romans chapter 3, starting verse 23. Ang Romans chapter 3, verse 23 ay famous verse. Kasi pinapakita dyan ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Pwede babasahin natin muna ang verse 23. Ready, read. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabihin nga natin all. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, kasama ka dyan. So pinapakita dyan ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. At ang sabi dyan, for all have sinned. Sino dito aamin na siya ay nagkasala, na siya ay nagkakasala? Can I hear your amen? Alam nyo, si Adan at si Eva, bago sila i-kick out sa paradise, isang kasalanan lang. At nung binabasa ko nga, nung inaaral ko, hindi naman talaga ganun ka-immoral. Kung titignan natin, meron lang iniutos sa kanila at patungkol pa sa pagkain. Maraming mga tao ang kahinaan pagkain. Tignan mo nga yung katabi mo, tanungin mo, weakness mo ba yung pagkain? Sino dito nagsabi bago magsimula ang year 2026, ako talaga magda-diet na? Seryoso na talaga ako! Matatapos ng month of July. Ang pangako pa rin, sa August, sigurado na talaga, totoo na. Si Adan at si Eva, inutusan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, actually kay Adan pa lang, iniutos na ni Lord, pwedeng kainin lahat ng pagkain. Generous ba si Lord? Generous ba si Lord? Pwedeng kainin lahat. Maliban sa nag-iisang bunga na nasa puno, sa gitna ng hardin, the tree of the knowledge of good and evil. Abe, yung pa yung napagdiskitahan ni Adan at ni Eva. Isang kasalanan na kick out sila sa paradise. Sino po yung nandito ngayon, nate-trace mo, nare-record mo, may idea ka kung ilang kasalanan na ang nagawa mo. Baka kailangan mo ng bookkeeper. Hindi madali. Kasi araw-araw, nakakagawa ang tao. Pwede talagang makagawa ang tao, hindi lang ng kasalanan, pero mga kasalanan. Sa isip, sa salita, sa damdamin, at sa gawa. Amen. May tinatawag pang sin of commission. Ipinagbabawal ni Lord, ginawa mo pa, kinumit mo. Ang tawag doon, sin of commission. Sabi ni Lord, huwag magsisinungaling. Nagsinungaling ka. Tinuruan mo pa yung anak mo. Sabihin mo sa maniningil, wala ako. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ikaw yon. Pag may maniningil, pinapamerienda mo pa. Amen? Pero may tinatawag na sin of omission. Ang sin of omission naman,
pinagagawa ni Lord, inumit mo, hindi mo naman ginawa. Ang sabi ng ng Bible, honor your father and your mother. Samantalang ikaw, kung makasagot ka sa nanay mo, kung makasagot ka sa tatay mo, kung paano mong harapang dinidisobey, kung ano pa sinabi, yun pa ayaw mong gawin. Ang tigas ng bungo mo. Ang tawag doon, sin of omission. So, napakadami. Kaya pala ang sabi dito ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short, hindi nakaabot of the glory of God. Sa ibang sa ibang paraphrase translation, hindi nakaabot sa standard ni God. Kaya pala ang tao talaga, kung titignan yung uri ng buhay na meron tayo, wala talagang makakapasok sa langit. Kailangan natin ang tagapagligtas. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kailangan mo ng tagapagligtas. So ituloy natin ito, ang sabi ng verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Verse 25, whom God set forth, ito na, yung word. So ito pala ay galing sa Bible. Hindi ko to invento. As a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid! Sige, tanungin mo yung katabi mo ngayon, kapatid! Ano daw ang sabi? Propitiation. Mahalaga pala yan. Kaya sa umagang ito, nais ko maunawaan natin anong ibig sabihin yan at ano ang papel na ginagampanan niyan sa mga buhay natin sa harapan ng Diyos na banal. So basahin natin ito. Ituloy muna natin, may verse 26 pa. Sabi ng verse 26, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Napakahalaga nito kasi si Lord just. Hindi po pwede kay God na itolerate ang sin. Hindi po pwede kay God na baliwalain ang kasalanan. Kailangan magkaroon ng hustisya, mapagbayaran ang pagkakasala. Propitiation. Sabihin mo nga, propitiation. O, basahin na natin sa Tagalog, sabayan nyo na ako. Sa Roma, ang ang kabanata ay 3, talatang 23-24. Ready, read. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubo sa atin. Verse 25, isinugo ng Diyos si Kristo Jesus sa mundo upang ialay ang kanyang buhay. Nang sa gayoy, mawala ang galit ng Diyos. Sabihin nga natin, galit. Take note of that. Marami kasi mga tao, kahit na magkasala, at pinaalalahanan sila sa kanilang pagkakasala, sasabihin nila, don't judge me. Si Lord nga hindi ako ginajudge. Si God, labing mapagmahal. Sandali. Isang ano lang yon, attribute lang ni God yon. Yes, it's true, He is a loving God. But He is also a just God and a holy God. At si Lord nagagalit. Sabihan mo nga ang iyong katabi, si Lord nagagalit.
Pero may sasabihin ako sa inyo. Pag binasa natin yung original na translation, hindi talaga anger ang nakalagay. Mamaya titingnan natin. Ang nakalagay ay wrath. Ano ang wrath? Daga. Hindi po yung daga. Sa Tagalog, hindi galit. Ang Tagalog, puot. Kasi hindi na natin nagagamit yan. Kasi tayong mga Pilipino ngayon, Taglish na. Hindi na tayo, pag may kausap ka, bakit ka ba napupuot sa akin? Hindi mo na ginagamit yon. Pero magkaiba ang galit sa puot. Yung isang nagdadrive ng kanyang sasakyan, tapos accidentally, kinat ng isang kotse, magagalit yon. Grabe naman yon. Mabuti na lang hindi kami na-aksidente, nagalit, pero hindi siya napuot. Sandali, may iba yung puot. Mas malalim. Bakit ang Diyos napupuot sa kasalanan? Because He is a holy, holy, holy God. May mga tao hindi masyadong particular sa dumi. Nasanay sa maduming paligid, nasanay sa mabahong paligid. Alam nyo ba, ang madumi, nakakasanayan. Makakasanayan ng mata mo. Pag pinabayaan mong madumi paligid, kahit may dumi na, hindi mo yan pupulutin kasi nasanay ang mata mo. At alam nyo ba na nakakasanay ang baho? Sino dito napasok ka sa isang silid, mabaho ah. Pero makalipas ng ilang minuto, bubuti na lang nawala. Hindi nawala! Nasanay ka na. Kaya pag may pumasok na iba, ang baho, sabi mo, wala naman. Kaya yung mga taong may putok, sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang hindi ikaw pinag-uusapan. Sabihin mo, kapatid, huwag kang ma-open kay Bishop, hindi ikaw ang pinag-uusapan. Ang pinakahuling makakaalam na ang tao ay may putok ay yung may putok. Bakit? Nasanay na siya sa amoy ng putok niya. Eto ngayon yan. Tingin kayo sa akin. May mga kasama yan araw-araw sa bahay. Nasanay na rin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sanayan lang yan. So pinag-uusapan natin dito ay puot. Nagagalit pala si Lord. At si Lord, kaya siya puot, may puot sa kasalanan, hindi siya sanay. He is a holy, holy, holy God. Yes, He is a loving God. But He is also a just God. Ituloy natin ito. Sabi, nang sa gayoy mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos upang ipakita na siya ay matuwid sapagkat noong unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana'y pinarusahan sila. Verse 26. Sabay-sabay natin basahin. Read. Ito rin ay upang ipakita sa kasalukuyang panahon na siya ay matuwid. At dahil dito, itinuring niyang matuwid ang mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Praise God. So sa umagang ito,
Naunawaan nyo na po ba ang ibig sabihin ng propitiation? Aba, laliman pa natin. What is propitiation? A sacrificial offering that turns away wrath. Sa madaling salita, parang ano to, parang peace offering. Nag-away yung mag-asawa, pagkatapos si mister ay bumili ng bulaklak para kay Mrs. Peace offering. Pero hindi lang yon. May kasama yung flower na cash. Nung una, nung natanggap yung roses, medyo kinilig lang ng konti. Pero nung natanggap yung cash, 50,000. Napawi ang galit. Hallelujah. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, sana sa buong isang linggong ito, makatanggap ka ng 50,000 pesos. So, ang sinasagot natin, ano ba ang ibig sabihin ng propitiation? A sacrificial offering that turns away wrath. In Christianity, our Lord Jesus Christ sacrificed is seen as the propitiation for humanity's sins, satisfying God's justice. Kung paanong si Mrs. nung nabigyan ng bulaklak at 50,000, napawi yung galit. Ito pala yung propitiation. Nung inala yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, na-satisfy ang Diyos. Basahin din natin yan sa Tagalog. Itagalog din natin. Ready? Read. Isang handog na sakripisyo na nag-aalis ng puot. Sa Kristyanismo, ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo ay itinuturing na pambayad sala. Okay, meron na kayong idea. Ang Tagalog ng propitiation, pagbabayad sala. Ngayon, pinakamalapit na translation. Para sa mga kasalanan ng sangkatauhan na nagbibigay kasiyahan o satisfaction sa katarungan ng Diyos. Kaya napakahalaga ng tinatawag na propitiation para mapawi ang puot ng Diyos sa kasalanan. Because God is a holy, holy God. And I want to put emphasis na si Lord na pupuot. Hindi pwedeng i-tolerate ni Lord ang sin, hindi niya yan pwedeng baliwalain. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Isang salita pa sa wrath, hindi lang ito basta puot, pero ito ay kinamumuhian ng Diyos. Kaya nga ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy, ito ay pagpapakita kung gaano yung puot ng Diyos, hindi sa tao, pero sa kasalanan. Kaya nga lamang, kapag ipinamuhay na ito ng tao, nilakaran na ito ng tao, lalapat na ang puot ng Diyos sa taong patuloy na nilalakaran ang kasalanan
ipinamumuhay ang kasalanan. Kailangan natin ng tinatawag na pagbabayad sala. Propitiation. Sabihin nga natin, propitiation. So magbibigay ako ng ilang mga salita na maipapahayag pa. Anong ibig sabihin nito? And my goal this morning, na right after after this topic, this message, mas mauunawaan natin ito at ma-appreciate natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at gagawin natin kung may kailangang pagtugon para sa atin. Kasi palaging tatandaan po ninyo, merong God factor, may divine factor, may counterpart tayo palagi dapat. Meron tayong dapat gawin. Hindi natin kailangan tulungan si Lord. Nagawa na ni Lord. Pero dahil nagawa na ni Lord, naghihintay siya ngayon ng tugon mula sa atin. Sa pag-usapan natin ng propitiation, number 1 is the word substitution. Sa naglalaro ng mga sports, basketball, volleyball, or any sports, kapag ka merong papalitan na player na nakasalang sa laro, tatawag ng substitution. Papalitan. Pero ang totoo, ibang player na yung maglalaro. Iba yung standing. Anong ibig ko sabihin? For example, merong isang player na 4 na ang kanyang foul. At para hindi siya maalis sa laro, sa basketball ang tinutukoy ko, yung kanilang coach tumawag ng another player for substitution. Pagpasok ng pangalawang player, hindi siya maglalaro na ang dala-dala niya yung 4 na foul nung lumabas. Kung wala pa siyang foul, pagpasok niya doon, wala siyang foul. Nagigets niyo? Pero iba tong substitution na ito na pinag-uusapan natin. Kasi ang pinag-uusapan natin na substitution, pumalit ang Panginoong Jesucristo sa ating pagkakasala, dinala niya. Our Lord Jesus Christ took our place. The wrath we deserve fell on Him. Hindi katulad ng player sa basketball, pagpasok ng another player, hindi niya dala-dala yung 4 fouls. Hindi ganon. Si Lord Jesus, nung siya ay pumalit para sa atin, kung ano ang kaparusahan na para sa atin, dinala yon ng ating Panginoong Jesucristo. He became the lamb slain for our sins. 1 Peter chapter 2 verse 24. Pwede bang sabahan niyo akong basahin ito? Ready, read. He Himself bore our sins in His body on the tree. It pertains to the cross. He Himself bore. Kaninong kasalanan daw? Yan yung substitution. Ang tawag nga natin dyan, sa Ministry of Deliverance, proxy. Sa halip na tayo, yung maipako sa krus, parusahan, maranasan yung kamatayan na para sa atin ng Panginoong Jesucristo. He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you had been healed. Kaya pala may kagalingan sa mga sakit at karamdaman, nagkaroon ka na ng proxy. May nag-substitute na sa'yo sa cross of Calvary. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang siya nakiramay sa atin, pumalit siya sa ating lugar. Ang puot ng Ama na nakalaan para sa atin, inilapat sa Kanya. Nakakita na kayo ng ganon. Ito naman, hindi ito yung katulad ng para lang maunawaan natin.
merong galit na galit, pagkatapos may umawat. May nag-aaway, sobrang galit ng kaaway, may umawat. Alam niyo ba na maraming umaawat sa away? Yun ang napapahamak. Ang tawag doon, nadamay. Wala mang kinalaman, umawat lang, siya nasaksak. Pero ito iba. Talagang substitute. Si Lord talaga. Yung puot na para sa atin, sa Kanya, inilipat. Yung hatol na para sa atin, para durugin tayo dahil sa kasalanan, bumagsak sa Kanyang balikat. Siya ang naging kordero ng Diyos. Kaya, sa John chapter 1 verse 29, nung nakita ni John the Baptist, ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Bakit niya sinabing the Lamb of God? Kasi, hindi dahil mukhang maamo si Lord Jesus na mukhang tupa. Hindi ganon. Alam ni John the Baptist na nung unang panahon, pag nagkasala ang tao, merong tinatawag na proxy, animal sacrifice. May particular hayop na papatayin para sa pagkakasala ng tao. Our guilt for His grace, our curse for His crown, our debt for His life. Kaya nga alam nyo, sa Ministry of Deliverance, kasi ang church natin nasa Ministry of Healing and Deliverance, kailangan ang tao muna kilalanin si Lord Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Kasi pag ginawa niya yon, lahat ng kanyang mga pagkakasala at maging kabayaran sa sumpa, binayaran ni Lord Jesus. Kaya pag kinumprot mo ang demonic spirit, wala siyang magagawa. Bayad na. May nagbayad para sa kanya. Tanungin mo nga ang iyong katabi, kapatid, si Lord Jesus na ba ang iyong tagapagligtas? Ang tawag kasi dito, substitutionary sacrifice. Kaya merong substitution. May pumalit. He was pierced that we might be pardoned. Wounded that we might be healed. Condemned that we might be justified. So ang unang word, para maunawaan natin ang propitiation, substitution. Number 2, atonement. Sabihin nga natin, atonement. Sabi nyo siguro, Bishop, parang yung mga word na pinag-aaralan natin, parang hindi common. Pero lahat ito nasa Bible. Para pag nabasa nyo ulit, ito pala yun. Ito pala yung atonement. Propitiation means the satisfaction of God's justice. Tingnan nyo ako. For example, sa basketball, may substitution. Ang inilabas yung star player. May pumalit sa kanya dahil wala nang choice, kahit hindi kasing level niya, yun na lang yung pumalit. Napapailing yung coach, hindi na to na ano na to graduate na foul na, wala na. May pumalit, hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng star player. Hindi ganon ang atonement. Ang atonement, ang ibig sabihin, the satisfaction of God's justice. Parang nung tinanggal yung star player, may pumalit na another player, at lahat ng kayang gawin ni star player, kaya niyang gawin. Satisfied si coach. Nung pumalit ang Panginoon, hindi lang siya ordinary proxy, nung pumalit si Lord, satisfied si God sa ginawa ng Panginoon. Nabayaran lahat ng ating pagkakasala. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Sabihan mo ang iyong katabi, congratulations!
The blood of our Lord Jesus Christ didn't just cover sin. It cleansed it, removed it, and reconciled us to God. Hindi lang ito panakip butas. Yung para bang may dumating na bisita sa isang bahay at pagkatapos sabi nung ni nanay, "Nako, may bisita, bilisan nyo. Ilagay nyo na lang yung mga kalat sa ilalim ng sopa." Hindi talaga nalinis. Madumi pa rin. Tinakpan lang para hindi makita yung dumi. Hindi ganun ang ginawa ni Lord. Nilinis talaga ni Lord. Amen? May kapatawaran sa kasalanan dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 9 verse 22. In fact, we can say that under the old agreement, sabi natin old agreement, sa iba, old covenants, ang ibig sabihin yan. Sa Old Testament. In fact, we can say that under the old agreement, almost everything was cleansed by sprinkling it with blood. Ano yan? Yung dugo ng hayop. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Pero pagdating ng New Covenant, ang Panginoong Jesucristo na banal na dugo, hindi na ng ordinaryong hayop, pero ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So propitiation is not a mere ritual. It is the satisfaction of God's justice. The holy demands of righteousness cried out for payment, and the sovereign Christ answered with His blood. Satisfied. Ang kasalanan ng lahi ng tao, ang kasalanan ng sanlibutan. The sacrifice of our Lord Jesus did not simply cover sin as the old covenant sacrifices did. Kasi wala naman talagang kakayanan yung dugo ng hayop. Ang nangyari lang, natimpi si Lord. Napasipay sandali. Pero kung wala ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, ang buong sangkatauhan mapupunta sa impyerno. Sa lumang tipan, nagtimpi lang si Lord. Lahat ng natutulog magsabi ng Amen. Sabihan mo nga katabi mo, kapatid, gising ka na ba? The sacrifice of our Lord Jesus did not simply cover sin as the old covenant sacrifices did. It cleansed, removed it, and reconciled us to God forever. Alam niyo, ito ibig sabihin ng atonement. Kasi ito yung propitiation eh. Ang ibig sabihin ng atonement, hindi lang nawala yung galit. Pero na-reconcile tayo kay God. Naging favorable sa'yo si Lord. Amen. Dumadalo yung biyaya ni Lord. Naging favorite ka ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, favorite ka na ngayon ni Lord. Hindi ka magiging favorite ni Lord sa sarili mo lang. Dahil mukha kang cute, maganda dimple mo, bagay sa'yo yung complexion ng skin mo. Hindi. Kaya ka pwedeng maging favorite ni Lord dahil may ginawa ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Another important word is the word victory. Ito ay nakapaloob sa salitang propitiation. Through the sovereign Christ, sin's penalty is paid. Satan's power is broken. Amen. And the death is defeated. Grabe yan. Pati kamatayan. Tinalo ng Diyos. Tinalo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tao pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan kung siya ay mananampalataya.
Basahin natin 1 Corinthians chapter 15 from verse 55 to 57. Basahin natin. Ready, read. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Kung walang ginawa ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi magtatagumpay ang lahi ng tao. Through the sovereign Christ, the battle is already won. The cross was not defeat but triumph. Kaya alam nyo, kapag ako nakaka-encounter sa Ministry of Deliverance ng mga demonic spirits, ng mga stubborn, at pagkatapos tatakutin pa ako, hindi nyo kami kaya. Marami kayo. Napapatawa lang ako. Kasi ang mga anak ng Diyos, ang church, mananagumpay na. Kaya nga pag kinumpront mo ng truth, yung mga demonic spirit, at sinabi mo na pagtagumpayan na lahat ng aking Panginoon. Kaya ako mananagumpay na. Anong masasabi mo? Subukan nyo. Magkaroon kayo ng confrontation sa mga demonic spirit. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, sana magkaroon kang confrontation. Subukan mong sabihin yon. Ang maririnig mo, silence. Wala na siyang maisagot. Kasi alam niya, mananagumpay ka. Tinitignan niya lang kung ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo ba yon? Alam mo bang mananagumpay ka? Pero pag hindi mo alam, matatakot ka. Amen. Naalala ko nung una ako nagkaroon ng encounter sa ganyan. Bago pa lang tayo noon sa Ministry of Deliverance. Nasa La Union ako. Ang alam ko, magbe-bless lang ako ng bahay. House blessing lang, house blessing. So nakahanda ako sa house blessing. At nung yung caretaker ay pinag-pray ko na, biglang nag-react yung caretaker. Nung tinanong ko, sino ka? Demonyo. Sabi, nakaturo ako sa kanyang ganun eh. Sino ka? Demonyo! Napansin ko, nanginginig yung daliri ko eh. Kaya ibinaba ko na lang. Baka mahalata. Pero ramdam ng mga demonic spirit kung tayo ay natatakot. That is why this morning, I want to encourage you and I want to share to you the truth of the Word of God. You are already victorious. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ang sabi ng John chapter 19 verse 30, ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nakapako sa krus, when He had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, He bowed His head and gave up His spirit. It is finished. Tetelestai. It is a shout of victory. Yan ang sinisigaw ng hari kapag sila ay nagtungo sa digmaan at pagbalik niya sa city gate, kanyang itataas ang kanyang espada, sisigaw siya, "It is finished." Tetelestai. It is a shout of victory. Ibig sabihin, si Lord Jesus pala, nung siya ay sumigaw sa cross, it is finished. Ang sinisigaw ni Lord, victory. And because our God, our Lord, our Master is victorious, we are victorious. Victory is not promised. It is purchased. Iba yung pinangakuan ka lang, pero yung bayad na yan. Amen. Amen. Alam niyo po, meron tayong hub dito sa aming bahay. Meron kami diyang home office. At ang ginawa ng aking daughter-in-law, naglagay siya doon ng mini store para yung mga nasa home office pwedeng bumili. Ang ginawa ko, nagpunta ako doon, nag-iwan ako ng 500. Sabi ko kay Pastora Jessica, iwanan ko na yan dyan. Para pag kumuha ako,
ililista mo na lang, ibabawas mo sa 500. Nung nalaman ng mga apo ko na nag-iwan ako ng 500, nagulat ako. Isang gabi lang. Kasi alam nila, bayad na. Amen. Maraming mga tao, mga Kristiyano na, hindi nila alam, bayad na. That is why, hindi sila lumalakad sa katagumpayan. Pag tinignan mo yung buhay, mukhang talunan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang talunan yan? Sa buhay ng anak ng Diyos, sa buhay ng isang Kristiyano, ito natutunan ko, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Una, sa labanan, manalo ka. Sabihan mo nga ang katabi mo, panalo ka na. Pero dapat, anak ka muna ng Diyos, ha? Tinanggap mo muna si Lord Jesus as your Lord and only Savior. Panalo ka na. Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, panalo ka na. Una, na pwede mong maranasan, pwede kang manalo. Pangalawa, matuto. Hindi ka talaga natatalo. Kahit na sa pagkatalo, hindi ka natalo talaga. Natututo ka. Amen. And the Lord is transforming us from glory to glory. Kaya nga, pinapahayag natin pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Amen. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Bakit yan possible? Kasi may tinatawag na propitiation. Because of propitiation, nasatisfy ang puso ng Diyos Ama dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang tagumpay, naging tagumpay. Substitution, proxy. Siya na nagumpay tayo. Kaya yung hari, babalik yung hari doon sa city gate. Sasabihin niya, it is finished, tetelestai. Sasabihin niya sa mga taong nasa loob ng lungsod, nanalo kayo, hindi dahil lumaban kayo. Nanalo kayo kasi may lumaban para sa inyo. Kaya tayo may katagumpayan, may lumaban para sa atin. Sino yon? Si Lord Jesus. Kaya ngayon, nakikipaglaban pa rin tayo. Pero hindi na tayo nakikipaglaban para magtagumpay. Dahil matagumpay na tayo. Ang nais na lang ni Lord, lakaran natin ang katagumpayan. Sabihan mo nga ang iyong katabi, you are victorious. Sabihan mo nga ang iyong katabi, payaman ka talaga ng payaman. Dito na ako magtatapos. The last word, eternal life. Ito ay nakapaloob sa propitiation. Salvation is not earned, but freely given. Eternal life is the gift of God through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po ako mabuti. Eternal life is a gift. Going to heaven is a gift. One of the most effective deception of the devil is to make people believe, to convince people that eternal life, going to heaven, is a reward. Ano ang sabi ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23? Pwede ba basahin natin ito ng sabay-sabay? Read. For the wages of sin is death. But the gift of God is what? Alam niyo ang itinuro ng relihiyon sa tao, gusto mong pumunta ng langit? Do this. Do that. Ang tinuturo ng relihiyon, doing, punta kang langit, do this, do that. Ano ang tinuturo ni Lord?
It's done. Manampalataya ka. Amen. At pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, siya din ang magbibigay sa atin ng kakayanan na lakaran ng katagumpayan, mamuhay ng may kabanalan. Salvation is not a reward for effort. It is the gift of grace. It is freely given through the blood of our Lord Jesus Christ, secured at Calvary and sealed by His resurrection. Mahalaga ba ng tao lumakad sa kabanalan? Pero kung wala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kahit na lumakad tayo ng kabanalan, if it is possible, sobrang nagpakabait ka talaga, pero walang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, walang propitiation. Hindi sapat ang kabanalan natin. Sa unang verse na binasa natin kanina, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. But because of propitiation, may katagumpayan, may kaligtasan. Ano yung mga pinag-usapan na natin na sa mga salita mahalaga? Substitution, atonement, victory, and eternal life. Pupunta na ako sa conclusion ng ating pinag-uusapan. Propitiation is God's holy exchange. His Son for our salvation. Salvation is not man reaching up. That's religion. Man reaching up. But propitiation is God reaching down. Yung hindi natin kayang isatisfy ang Father, ang Heavenly Father, kinakailangang ibigay ang nag-iisa, ang bugtong na anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Tayo dapat yung mamatay. Siya yung namatay para sa atin. Nais kong magtapos sa isang kwento. Merong tatay, mahal na mahal niya yung kanyang anak. May mga tatay ba na narito? Can I hear your amen? Parang may babae ako narinig. Pwede yon, spiritual parenting. Alam nyo, mga tatay, mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Itong tatay nito, mahal na mahal niya yung anak niya. 6 na taong gulang. Kaya mahal na mahal niya, pag tinitignan niya, kamukha niya. Para silang pinagbiyak na bunga. Magbe-birthday yung anak. Sabi ng anak, Dad, saan naman tayo magse-celebrate? Sa McDo ba? Sa Jollibee? Sabi ng tatay, naku busy ako, pero ganito na lang, magse-celebrate pa rin tayo. Doon tayo magse-celebrate sa trabaho ko. Ang trabaho ng tatay, siya ang nag-ooperate ng isang bridge. Yung bridge, may dumadaan doon na malaking train. Pero itong tulay na ito, pag may dadaan naman na malaking barko, itong tatay, siya yung nag-ooperate, itinataas niya yung switch, aangat yung bridge, makakadaan ngayon yung malaking barko. Yan ang trabaho ng father. So, doon sila nag-celebrate sa trabaho ng father. By the way, itong mag-ama na ito, meron silang routine. Ang routine nila, bago matulog, yung anak, nako, talagang yayakap sa tatay niya, maigpit na maigpit, sabihin ng anak, Daddy, I love you, I love you, I love you. Abay, sasagot naman yung tatay, my son, I love you too, I love you, I love you, I love you. Routine yan, every day. So, nag-celebrate sila ng birthday, doon sa trabaho ng father,
At pagkatapos, habang sila ay kumakain, naku, ang dami nilang dalang pagkain. Merong spaghetti, may sopas, merong barbecue, banana Q, kamote Q, lahat ng Q. Habang kumakain sila, nakarinig ng siren yung father, may dadaan na malaking barko. Sabi niya, anak, sandali lang, diyan ka lang muna. Iwanan lang kita. Pumunta yung father doon sa kanyang room, iniangat niya yung switch, umangat yung bridge, dumaan yung malaking barko. Balik ulit sila, kwentuhan sila. This time, kinakausap na ng masinsinan ng tatay yung anak niya. Sabi niya, anak, ito yung payo ko sa'yo para magtagumpay ka. Ito yung mga gagawin mo, ito yung huwag mong gagawin. Tinuturuan niya na yung mga anak niya kahit bata pa. Nakarinig ulit siya ng siren. This time, may dadaan na train. Kaya lang, naiwan yung bridge na nakaangat. Sabi ng father, anak, sandali lang talaga. Tumakbo ulit yung father at pagkatapos, pumunta dun sa room at ibababa niya yung switch. Nung ibababa niya na, may narinig siyang sigaw. Humihingi ng tulong ng saklolo. Nung nilingon niya yung kanyang anak, wala na dun sa kanyang pinag-iwanan. Yung anak niya, nagpunta dun sa bridge. Kaya lang yung damit, sumabit doon sa isa sa mga gear nung bridge, hindi makaalis. Yung anak humihingi ng tulong sa tatay niya, saklolo, saklolo! Daddy, daddy! Nung tinitingnan ng father, hindi niya nakakayaning takbuhin pa. Napakabilis ng pagdating ng train. Kailangan niyang gumawa ng quick decision. Meron siyang dalawang option. Una, hindi niya ibababa yung bridge. Yung libo-libong mga nakasakay sa train will surely die. Ang pangalawang option niya, ibaba ang switch. Pero may magsasacrifice. Yung kanyang anak. Ang ginawa ng father, pinikit niya na lang yung kanyang mata. Hinawakan niya yung switch habang naririnig niya pa rin humihingi ng tulong yung kanyang anak. Unti-unti niyang ibinaba yung switch. At yung sigaw ng kanyang anak na malakas, humingi ng saklolo, humingi ng tulong, unti-unting humihina. At ang mga huling narinig niyang salita ng kanyang anak, Daddy, I love you. I love you. Nung ibinaba ng father yung switch, sabi niya, Son, I love you too. Nung dumaan yung train, nakita ng fathers, doon sa bintana ng train, iba't ibang uri ng tao. May nagkukwentuhan, may nagtatawanan, may nagbabasa, may nakatingin lang sa malayo. Ang hindi nila alam, may namatay para sa kanila. Maraming tao nabubuhay, ginagawa yung kanilang mga agenda, everyday routine. Ang hindi nila alam, 2,000 years ago, someone died for them. May namatay para sa iyo. Propitiation. Our Lord Jesus Christ. The question is this: katulad ka ba ng mga tao na nandun? Wala lang, walang pakialam, hindi alam, o ikaw yung tutugon? Anong pagtugon? Sa umagang ito, kung hindi mo pa talaga naunawaan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa iyo, pwede kang tumugon. Huwag kang gagaya sa kakilala mo, sa katabi mo lang. Gumawa ka ng pagtugon, it's between you and God. Kasi namatay si Lord Jesus Christ para sa iyo. Yung katabi mo ngayon, hindi ko alam kung anong pwedeng i-contribute sa buhay mo.
Maaring meron, but very limited. Alam nyo, pagdating ng panahon, sa final judgment, tatawagin ang mga pangalan natin. Isa-isa. Hindi mo nga pwede sabihin kay Lord, Lord, sandali lang. Pwede bang hintayin ko yung nanay ko, yung tatay ko? Hindi pwede. Magsusulit ka kay Lord. Ikaw. Ang tanong, meron bang Panginoong Jesucristo na namatay para sa iyo? Kinilala mo ba siya sa iyong buhay? Pwede bang hilingin ko tayong lahat ay tumayo? Pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Nais kong ipaalam sa ating lahat bilang messenger ng gospel. May ginawa si Lord Jesus Christ para sa iyo. Ito ay regalo niya. Subalit kailangan mo itong tanggapin. Nais kang kausapin ni Lord Jesus sa umagang ito. Maaari bang sa pagkakataong ito, huwag mo nang pansinin lang iyong katabi. I-focus mo ang iyong isip at puso kay Lord. Kahit nga mag-asawa, pagdating ng panahon, sa final judgment, hindi mo pwedeng sabihin, "Nako Lord, ayoko makahiwalay yung asawa ko. Kung saan ako, dun siya." Hindi po pwede. Depende sa magiging desisyon natin. At sa umagang ito, nais ko kayong hikayatin, make the right decision. Kung wala ka pa talagang personal na relasyon kay Lord Jesus, pwede bang siguruhin natin sa umagang ito? Nais ko kayong pangunahan sa isang panalangin. And I invite you to be serious and to believe. Gamitin natin ang pananampalataya. The grace of God is more than enough right now. Pwede ba tayong sumunod sa panalangin? Sabihin natin, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinapatawad ko din lahat ng nagkasala sa akin. This morning, I want you to release forgiveness right now. Release forgiveness. Isipin mo kung sinong mga taong nagkasala sa iyo, nakasakit sa iyo, sumalbahi sa iyo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung hindi mo patatawarin ang mga nagkasala sa iyo, hindi ka rin patatawarin ng Diyos Ama sa langit. Ituloy natin ang panalangin. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, tinatanggap kita bilang aking Diyos, personal na Panginoon, at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Salamat, Lord Jesus, dahil namatay ka para sa akin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan at isang bagong buhay. Kaya yung ipanalangin ko kayo, Lord, bless us. Allow us to walk in victory. Allow us to walk in a brand new life and a deeper, intimate relationship with you. Tulungan niyo po kami na simula ngayon, ikaw ay mapaglingkuran at mabigyan ng pagsamba. Maraming pong salamat sa umagang ito. Thank you for your message. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Praise the Lord.